Hanggang muna ninyo itong sinasabi ni Bato. Thank you sa News 5. Isa sa mga nag-interview. Actually, lahat ng traditional media na ating mga kasamahan, mga lehitimong media ang tumikap dito dahil, siyempre, Executive Secretary nagsalita tungkol sa gagawin dahil nandiyan naman yung batas eh. Nandiyan yung Republic Act 9851. Yan ang laging ginagamit nila pag kami warrant of arrest sa hulihin, tuturn over nila sa ICC. Mukhang nag-iba ang dating. Iba ang sagot, iba ang paliwanag nitong si Bato de la Rosa. Pakinggan po ninyo itong report na ito. Thank you sa News 5. Isa sa mga laging nagko-cover dyan sa Senado. Ng publiko. Yan ang tingin ni Senator Bato de la Rosa doon sa pagbuhay sa issue ng posibleng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa isa kasing panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niya posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Ruth, sabi nga ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa arestuhan. Pero bakit ito binubuhay muli? Git niya, tila nalilihis lang daw o nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyante si Paulo Tantoco. Nang matanong naman si Bato kung totoo nga ba ang pinupukol na issue sa First Lady, sabi niya, hindi niya naman alam dahil hindi daw siya ang nag-iimbestiga dyan. Hirit pa niya, tanungin na lang daw ang Beverly Hills Police Department. Sa gayon, wala naman daw impormasyon si Senator Bato kung maglalabas nga ng warrant laban sa kanya ang ICC. Pabiruding sinabi ng senador na kung nariyan ang warrant sa kanilang daw niya haharapin. Ika nga niya, tatawid na lang daw siya sa tulay pag nagawa na ito. Pakinggan natin. Ayan, may gano'n siya. Ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Ayan, may sinabi pa. Diyan, gawin nila. Gawin na anong gusto nila gawin. If they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. Yung ginawa lang kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. Ayaw mo na mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue, kahit na old issue na, alihas issue ay i-recycle nila para na to divert the people's attention. Ano yung old issue? Hindi pa naman tapos yung ICC. Hindi, Senator Bato, pasintabi na hindi old issue ang warrant of arrest. Ongoing yung kaso. Magta-trial pa nga, September pa lang yung opening ng trial kay Duterte at ikaw ang co-accused yun. Paano magiging old issue? Hindi old issue ang warrant of arrest, hindi old issue ang ICC. Crime against humanity. Buhay na issue. Ikaw ang nagdadivert siguro, Senador. At tapos sinasabi mo pa na i-double check sa LA Police Department yung issue. Na-double check na. Ang late mo naman sa balita. Ano bang pinagagawa mo ba to, Senador? Sandabi na. Ilang araw ng pinag-uusapan, fake news yung lumabas. Nagsalita na, nagpalabas na ng dokumento ang LA Police Department na sinasabing walang ganon, walang kinalaman si First Lady Araneta Marcos at wala rin ganong report sila. Idinugtong lang, tinampered nga. Inilagay lang ng grupo ng mga nanira dyan. Sino ba yung grupo nila? Bobby Tiklao nagpalabas niya kaya siyang pinagdudahan gumawa nagdoktor ng report. O nagsalita na yung LA Police Department, Beverly Hills. Wala. Ayun, Bato, baka hindi mo alam. Yun ang issue. Okay, balikan ko lang yung sinasabi yung parang dinadivert. Hindi totoo yun. Senador ko pa naman na Republika. Ano ba naman yung pinagsasabi mo? Tapos sasabihin mo, old issue ang warrant. Hindi old issue yan. Hindi pa tapos. Ongoing pa yung kaso. Hindi pa nga nag-uumpisa eh. Diba, Bato? Hindi pa nag-uumpisa na actual trial. September pa ang trial. Po na-master na nitong mga DDS yung pagsisegue, yung paggawa ng issue para po malihis ang atensyon ng kumbaga ng media, malihis ang atensyon ng taong bayan, ng netizen, ng mga DDS sa issue na dapat ay pinag-uusapan o yun dapat ang tinututukan. Katulad ng ginagawa ni Senator Bato de la Rosa, mukhang aral na aral ditong si Senator Bato, no? Sa paggiya, alam niyo yung pagpid sa media. Ito kasi nahalata yan merong sinabi diyan patungkol si Secretary Boying Remulla ng DOJ. Nung nagsasalita at nagpa-press con si Attorney Lorna Capunan, si Atong Ang, si Attorney Caroline Cruz. Nung nagpa-press con sila na ganyan, sinabi ni Secretary Boying Remulla na syempre
dapat ang media maging mapagmatsyag din, maging vigilant din sila sa mga sinasabi ng mga kanilang ini-interview. Katulad nun, nagpipid ng information itong kampo ni Atong Ang. Sabi nga ni Secretary Boying Remulla, ida-divert kayo niyan isusway kayo niyan sa ibang issue. Kumbaga, ipipid kayo ng ipipid. Papakainin kayo ng papakainin ng impormasyon para yung naratibo nila ang lumutang at magmukhang sila yung makatotohanan o sila yung nagsasabi ng totoo. Pero di ba hindi po nangyari yan, hindi po nagkatotoo yan. Dahil nga yung mga isiniwalat ni alias Totoy na merong nandoon na mga sabongero sa Taal Lake, nagkatotoo. Meron nga talagang nakuhang mga buto at kalansay doon po sa tinuro ni alias Totoy. So yung pagsusway na yan sa media, yung naratibo, pagbibigay ng naratibo nitong mga kampo ni Atong Ang, hindi umubra. Ngayon dito kay Bato de la Rosa, ganito yung style di ba, na isusway nila yung issue. Magsasabi sila, kada merong nangyayaring hindi maganda sa administrasyon o may issue kaya, let's say, First Lady, kaya PBBM, kaya dito kay House Speaker Martin Romualdez, naglalabas daw po ng pangtakip butas. Naglalabas ng kumbaga parang diversionary na issue para hindi mapag-usapan yung issue na dapat tutukan kuno. Like yung nangyari kay FL Lisa Marcos sa pagkamatay nitong si Paulo Tantoco, uminit na naman yung balita na meron pong warrant of arrest na si Bato at sa September 23, after the hearing ni Digong, ay maaari daw pong meron ng dadamputin na kasapakat itong si Digong. Kasama ni Digong, kasabwat, kasama o kakampi o kung anuman, na meron din pong participation sa sinasabing EJK nung kapanahunan ni Digong. So yan, diba, ang nagsasabi niyan, hindi naman ng palasyo. Ang nagsasabi niyan, hindi naman si First Lady o si PBBM. Ang nagsasabi po niyan, si Attorney Cristina Conti. Siya po ang nagsabi niyan, si Attorney Cristina Conti. Hindi po ang palasyo, hindi si Attorney Claire Castro, hindi po ang kahit sino man na nasa Malacanang. Ang nagsabi ay ang assistant ba ng ICC dito sa Pilipinas, yun nga si Attorney Cristina Conti. Nakita ko yun, naka-thumbnail yun o naka-title sa isang vlog na yun nga po, after September 23. Kung di ako nagkakamali, kay Christian Esguera ko yan nakita na after ng September 23 hearing ni Digong ay meron na po ulit huhulihin. So still, pag sinabing may huhulihin, may warrant of arrest si Bato, si Sara, si Bongo, o kung sino man, pati si Azurin ba? Sino ba yung mga kasamang mga general din ni Digong nung panahon ng kanyang panunungkulan at may EJK, relevant po yun kasi hindi pa nangyayari. Ngayon, kunwari kung sasabihin natin may warrant of arrest si Digong, pero si Digong ay nandoon na, nabubulok na sa ICC, yun yung parang lumang issue na yan. Bulok na issue na. Bino-brought up pa. Diba? Kasi andun bulok na nga sa kulungan si Digong So, yun yung hindi na relevant. Pero pag sinabing may warrant of arrest si Bato, si Bongo at si Sara at yung iba pang mga kakampi ni Digong, still relevant pa yan kasi hindi pa nangyayari. Kapag hindi na yan magiging relevant kung si Bato ay nandoon na sa ICC kasama na ni Digong. Diba? Kaya po, ewan lang natin kung bakit ganyan ang pag-iisip ng isang senador. Diba? Sa totoo lang, dapat ang senador matalino, at kumbaga may laman ang kanyang mga pananalita, ang kanyang mga pagsagot sa media. Hindi yung ganyan na ini-interview, 'di ba? Parang parang naninisi, parang naghahanap ng damay, parang naghahanap ng sisisihin sa nangyayari sa kanyang buhay o yung mangyayari sa kanyang buhay. Wala namang ibang dapat sisihin diyan kung hindi sila lang ni Digong.
Di ba? Sisihin niya si Digong kasi inutusan siya ni Digong na gumurgur at mag-utos ng mga kung ano-anong hindi maganda laban sa ating mga kababayan. Diba siya ang PNP nun eh. Siya ang PNP chief. Sana pinigilan niya yun. Yung tukhang, yung mga kung ano-ano nga kahit mga walang warrant of arrest, walang search warrant, meron pong pinapasok na mga bahay itong mga PNP nung kapanahonan ni Bato. Diba nakita natin kung ano nangyari kay Mayor Espinosa, tatay ni Kerwin Espinosa, nakita natin kung ano nangyari dyan. Si Bato ang PNP chief. Nakita rin natin ang pag-recant ni Kerwin Espinosa doon sa Quadcom at tinuturo niya na nga si Bato na may kasalanan sa lahat ng nangyari sa kanyang pamilya. Diba kaya alam niyo po kung huliin man si Bato de la Rosa ng ICC, tama lang yun. Diba dapat niyang harapin etong nangyayari sa kanya. Kailangan niya itong harapin. Napakalaki ng kanyang katawan, napaka-macho, napakaganda ng tindig. Tapos kapag malaman natin na may warrant of arrest na ang ICC at nandiyan na, biglang lilipad ng Davao at magtatago na to sa Davao. Magtatago na sa Mindanao. Nako. Baka baka isipin po ng mga kababayan natin, kapanalig siya ni Harry Roque. Diba? Yan po ang dapat nating dapat po nating bantayan. Kasi kapag nga po itong si Bato de la Rosa nakatakbo ng Mindanao o kahit Visayas, pagkatapos nito na na meron na talagang warrant of arrest na lumabas, hindi na po ito makikita pag ito'y nagtago. Sigurado ako diyan. Parang si Bantag yan, sa mga teritoryo nila magtatago para maprotektahan sila ng kanilang mga kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, mga nakasama sa trabaho, para po hindi mahuli ng mga otoridad. Sa ICC, kay Duterte, at ikaw ay co-accused, talagang pa-aresto ka talaga. Ako, tingin ko nga, baka nandito na yung mga warrant na yan binabantayan lang kayo, hindi lang kasi ganun kadaling ipatupad yan. Planado yan. Di ba katulad ng kay Duterte? Matagal na kanilang pinaghandaan, pero nung oras na dumating, ready na sila, in-implement. Kasi hindi naman pwedeng, ngayon dumating ang warrant, huhulihin ka kagad, nang wala silang paghahay. Hindi. 2 months, 3 months. Actually, mula pa nung nakaraang taon, mula pa nang pumutok yung balitang yan, pinaghandaan na kung paano ipatupad ang warrant of arrest para anytime na dumating, huhulihin ka na lang. At yung iba pa. Di ka pa gano'n ang ginawa kay Duterte? Di ba matinding plano yun? Isipin mo, nagpunta ng Hong Kong si Duterte. Pagbalik, hinuli sa loob ng aeroplano. Na-monitor ng Malacanang ang galaw ni Duterte. Kailan nagpunta ng Hong Kong, kailan siya babalik, anong aeroplano sinakyan, anong oras ang dating, huli sa loob ng aeroplano. Ganyan ang style ng police. Di ba dapat alam mo yan, Senador Bato, pasintabi na? Kasi ikaw ay dating PNP chief. Alam mo, hindi bara-bara ang panguhuli. Planado yan. Kaya, relax lang. Ang aking personal opinion dito, nakahanda na ang mga otoridad. Kaya nagsalita na ang Executive Department, Executive Secretary na si Bersamin, na para sa oras na kanila na natanggap nila ang arrest warrant galing sa ICC, dala ng Interpol, tapos ipapatupad nila ang Republic Act 9851, patapos kang mahuli, ito-turn over nila. Anong illegal dun? Ayan, anyway, so kanya-kanya kasing gimmick yan para malinlang ang mga tao, pero hindi ako magpapalinlang. Wala akong personal na galit kay Bato. Ang akin lang dito ay siya, senador, dapat alam niya. Pero yung kanyang mga sinasabi, malabo pa sa sabaw ng pusit ng kanya sinasabing, dinadivert ang istorya, lumang issue ito, puro kalokohan. Hindi totoo yan. Sariwan-sariwa. Kumbaga sa sugat, sariwan-sariwa pa, Mr. Senator. Hindi ka pa nga nahuhuli. Paano naging old issue yan? Iwan ko sa inyo. Amyendahan muna ninyo ang Republic Act 9851 para siguro pwedeng maging safe ka. Ibang tipong gagawa kayo ng batas para bigyan ka ng proteksyon na hindi ka hulihin at hindi ka turn over sa ICC. Ayun. Pero hanggat hindi na-amend ang Republic Act 9851, anytime pwede kang, pag nahuli ka, turn over ka. Yan ang malinaw na basehan. Section 17 yata yun. O Article 7. Basta na nasa doon sa 98 Republic Act 9851. Alam mo naman yun, iba, senador ka Yun ang batas na ginagamit
para pagka oras na mahuli, ito turn over ka. Ngayon, kung gusto mong makasip ka, amyendahan mo yon. Pero hindi overnight yon. Hindi 1 week yon, hindi isang buwan. Matagal na proseso yun bago maamin. Ayan ang dapat mong gawin as senador. Okay? So, senador, ingat lang. Ha? Total, mahilig kang pasyal-pasyal, nag-iihaw-ihaw kung saan-saan, nagja-jogging kung saan-saan. O, di, yan. Ha? Balita ko alam ko, ang balita ko gusto mo na ulit magtago Ang balita ko umiiwas ka na muna dito sa maraming tao sa syudad, sa Metro Manila. Balita ko sa probinsya ka nag-iikot. Akala ko ba uluma, bakit ganon? Parang ibang sinasabi kaysa ginagawa. Sabagay, normal lang yan. Okay, ano yung masasabi dyan? Okay, hindi po wala akong personalan dito. Hindi ko sila pinipersonal ng gobyerno. Actually, tama naman po kayo, Sir Mike Abe. Wala naman po talaga personalan dyan sa issue, dyan sa mga nasa taong gobyerno. 'Di ba? Kumbaga, yung lamang po totoo at kung ano lamang po ang kanilang trabaho ang ating tinatalakay. 'Di ba? Katulad nga yan sa impeachment, 'di ba? Kahit na-delay sila ng delay, wala tayong magawa. 'Di ba? Kasi yan ang choice nila. Pero, 'di ba, kung ating talakayin at magbigay tayo ng opinion o yung hinaing ng taong bayan ay ibulalas natin, 'di ba? Sana wag po silang mapipikon. Pero dito kaya Senator Bato de la Rosa, napakatapang na tao nito. Nakita natin to kung gaano to katapang. Nakita natin kung gaano siya kasigasig na ipatupad ang Oplan Tokhang noong siya ang PNP chief. Hanggang sa maging senador siya. Nakita natin napakatapang nito. 'Di ba? Pero sana kapag dumating ang ICC, huwag siyang tatakbo, huwag siyang magtatago, 'di ba? Harapin niya, face it like a man. Huwag niyang gayahin si Harry Roque kasi alam niyo nakita natin si Harry Roque, 'di ba? Parang yung kanyang itsura hindi naman na maskulado, hindi naman siya mukhang gym bodies, 'di ba? Pero itong si Senator Bato de la Rosa, nakita ko na to sa personal, napaka-brusko nito, laki ng katawan nito. Talagang machong-macho, talagang humanga ako nung nakita ko si Senator Bato at kumbaga yung kanyang pagkatao, pag nakita mo, parang matatakot ka parang astigin talaga. Nakita naman natin yan nung nagalit nga siya sa mga mga Iran Cups noong siya ang PNP. Talagang nakakatakot lalo pag pinapagalitan niya yung yung mga PNP noon, mga personnel. Talagang nakakatakot siya, 'di ba? Macho-macho parang alam mo, Vin Diesel ang datingan, astig. 'Di ba? Kaya sana pakiusap natin, pag dumating po ang ICC, harapin niyo po ito like a gentleman, 'di ba? Wag po kayo magtago, wag niyong takbuhan. Kasi po parang baka matulad kayo kay Harry Roque na kung ano-ano ang kumbaga naiisip kasi nakita naman natin si Harry Roque, 'di ba? Talagang grabe ang kanyang pagbatiko sa ating gobyerno, Pangulong Bongbong Marcos, First Lady, House Speaker Martin Romualdez, 'di ba? Nakita natin ng niya ang ginagawa niya. 'Di ba? Sana si Senator Bato pag dumating ang ICC, harapin niya na lang. Kasi hindi pa naman siya dito convicted Akusado pa lang siya. At maganda nga yan Meron siyang pagkakataon para ipagtanggol ang kanyang sarili. At kung siya'y ma-acquit, 'di ba? Mapatunayan sa korte na wala siyang kasalanan, uuwi pa siyang bayani ng mga DDS. Yan ang sigurado ko. Pag-uwi ni Bato, kunwari, ma-acquit na, natapos na yung kaso, pag-uwi niyan, sigurado, may rebulto yan. Kung hindi man sa Senado, baka sa Davao City. Sigurado yan na may rebulto. Katabi ni Digong, kung gagawin din ng rebulto si Digong. Sigurado ako, bayaning-bayani si Senator Bato. Kaya mas okay pa yun, di ba? Harapin niya, tanggapin niya ang kung ano man ang maging hatol, makipagtulungan siya sa ICC para lumabas ang katotohanan. Kasi yan po yung hinahanap naman natin lahat dito. Kung may kasalanan si Bato, di kailangan niya talagang pagbayaran yan. 'Di ba? Kung hatulan siya ng 30 years, total naman, bata pa naman siya. Nasa 50 lang yata si Senator Bato. Pagpalagay mo na lang na 55. Edi after 30 years, 85, makauwi pa siya. Makasama pa niya kanyang pamilya. Hindi katulad ng mga EJK victims, ng mga Tokhang victims na walang mga warrant of arrest, walang search warrant, walang mga ganun.
'Di ba? Wala ng pag-asa 'yon na mga makauwi pa sa kanilang pamilya. Hindi na nga yung iba nga hindi na nakita at yung, mga nangyari sa mga sabungero nung, kapanahunan din ni Digong, 'di ba? Wala ng pag-asa na makita ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay kahit after 30 years. Hindi katulad ni Digong at ni Bato de la Rosa, kung sakaling ma-convict sila, may pag-asa pa silang makita ang kanilang mga pamilya. May pag-asa pa sila, na may mga pagkakataon pa sila para makapiling muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Yun yung advantage ng pagharap sa ICC. Yun ang advantage para 'di ba mas malinis sila, 'di ba? Yung mas ano pa nga sila, hahangaan pa nga sila niyan eh. Baka nga si Bato, pag kunwari, 'di ba, matapos na, kunwari lang kunwari, ma-acquit or ma-convict at umuwi siya ng Pilipinas. Grabe ang paghanga ng mga ano diyan, ng mga DDS diyan. Baka nga maging ano pa 'yan pambato for president, 'di ba? Pwede pa naman kumandidato at the age of 85, 'di ba? Pwede pa naman siyang kumandidatong presidente. Kaya yun lang ang ating pakiusap kay Senator Bato. Harapin niya, face it like a man. 'Di ba, wag niyang gayahin si Bantag, wag niyang gayahin si Tebe, si Harry Roque, at yung iba pa na mga nagtago after po na makasuhan o mabuking sa kanilang mga ginagawang katarantaduhan, 'di ba? Wag niyong gawin 'yan. Pinakamainam po na magagawa ng isang Senator Bato, mas lalong hahangaan, mas lalong mamahalin ng mga DDS kapag sumuko siya sa ICC. Doon naman po sa sinasabi ni Sir Mike Abe na 9851 na batas, yung patungkol po sa kung meron pong mga wanted na Pilipino at kailangan po silang hulihin ng isang korte, human rights court sa ibang bansa o entidad, 'di ba? Parang gano'n hindi ako pamilyar pero parang gano'n po na ating isusuko ang isang Pilipino kapag may kaso ito doon po sa ibang bansa o sa International Criminal Court, ICC. Ngayon, tingin ko hindi na nga yan ma-actionan ni Bato dahil hindi niya na ma-amend yan. At tingin ko, ito po yung ginawa ni Amy Marcos para panglaban sa mga susunod na huhuli ng ICC. Ito nga pong sinasabi na rendition. So, ito po yun, yung Duterte Bill. Ito File po. ng bill kahapon, calling it a President Rodrigo Duterte Act. Sabi niya po, the bill hopes to prohibit the transfer of individuals in the Philippines to foreign entities not recognized under an active treaty or without the person's consent or a local court order. Violators may face up to 20 years in prison. Ito raw po ay ginawa dahil nga po para ma-prevent yung future cases of extraordinary rendition tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang reaksyon dito sa bill ni Senator Amy? Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taumbayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. Diba? Nag-file ng bill kahapon, calling it a President Rodrigo Duterte Act. Diba? Kita nyo President Rodrigo Duterte Act. Doon pa lang alam na natin na para lang to kay Digong, para sa mga kaalyado ni Digong, para yung iba pa pong mga wanted na magiging wanted pala sa ICC na mga kasapakat ni Digong sa paggawa ng EJK, ng tukhang, ng mga raid na sa bahay na walang warrant of arrest at walang search warrant, 'di ba? Para mapigilan ang pagkakahuli sa mga tao na ito. Pero tingin ko po ay medyo late na 'yan at September 23 po ang sabi ng ICC o ni Attorney Cristina Conti, kung di po ako nagkakamali, kung mali po naman ako, kung hindi naman si Attorney Cristina Conti nagsabi niyan, paki-comment niyo po diyan sa baba. Kasi yun po yung naalala ko meron ako nakita na after daw first hearing o yung September 23, pagharap ni Digong sa ICC court na naman, ay diyan magkakaroon daw po ng another warrant of arrest implementation.
So kung mali po ako dyan sa info na yan, paki-comment nyo po dyan sa baba. So itong Duterte bill na ito ay ginawa nga po talaga para lamang kila Sara, Bongo, Bato at sa lahat pa po ng kasapakat ni Digong. So hindi na yan na tingin ko magiging batas. Tingin ko hindi yan papasa kahit sa kahit siguro sa Kongreso, sa Senado, tingin ko hindi papasa yan. Ngayon, actually, etong gagawin ni Amy Marcos, di ba? Kung ito ay makalusot, di ba? Parang pinigilan na rin ni Amy Marcos etong mga susunod na henerasyon, mga susunod na public servant, susunod na presidente or susunod na vice-presidente, senador, congressman na hindi na po paharapin sa ICC. Kasi kung ito po meron pong mga ganyang batas na pipigil po para sa isang international court na hulihin ang kababayan natin na wanted sa ibang bansa, di ba parang ito'y makakasira po sa pakikipag-ugnayan natin sa ating mga kaibigan na bansa o mga kaalyado. Kasi katulad niyan yung pagsuko sa isang wanted na Pilipino na wanted sa ibang bansa, 'di ba? Dapat 'yan ginagawa talaga para ma-balance, 'di ba? Kasi let's say katulad noon. Kunwari lang, merong wanted na Pilipino sa Amerika, umuwi ng Pilipinas. Nagtago dito. Ngayon kailangan na mahuli ng mga Amerikano. Syempre tutulong ang ating Philippine government para mahuli ang tao na yon o ang PNP. Ngayon, kapag naisuko natin yan sa Amerika, di ba, isang napakagandang katibayan niya na tayo po, ayan, matibay talaga yung pakikipag-ugnayan natin, pakikipagkaibigan natin sa ating mga kaalyado. Ngayon, kunwari naman, merong Pilipino na wanted, nagtago sa Amerika, siyempre, ibabalik din dito yan ng Amerika. Huhulihin din nila yan at ibabalik dito. Diba? Sana ganun yung isipin nitong si Amy Marcos at hindi yung mga ganyan na alam naman natin na talagang ito'y pamumulitik at ito'y para lang naman talaga kay Digong. Para kay Sara, kay Bato, kay Bongo at sa mga kaalyado ni Digong na gumawa po ng EJK. 'Di ba? Sana naman maisip 'yan ni Senator Amy, no? Sana mapagtanto niya na mali yung kanyang sinusulong na batas na 'yan. So, yun lamang po, 'di ba? Yun nga recap, sana si Bato pag dumating ang ICC, sumuko na lang, magpakalalaki siya, ipakita niya ang pagiging gentleman niya at ang kanyang pagiging former uniform personnel. Tapos yung sa issue ng warrant of arrest, yan po relevant pa rin dahil hindi pa naman po sila nahuhuli. At yung pangatlo, yung Duterte bill, yung pag-amyenda sa 9851, matatagalan, hindi sigurado. Kaya etong Duterte bill ang naging sagot ni Amy Marcos. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Maraming salamat po kay Sir Mike Abe sa kanyang magandang video na ating nareaksyonan, napakalaman, napakaraming information na ating nalalaman sa mga isineshare sa atin ni Sir Mike Abe. Thank you po Sir Mike Abe. Ingat po kayong lahat. Nasa man panig kayo ng mundo. Please support MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Bye-bye.